Welcome po muli sa togreatfilipino.com. Ngayon po, ang lulutuin ko ay ang puto. Napakasarap po nito. Ito po ang aking version. So, ito po ang ating mga gagamitin. Meron po ako ditong all-purpose flour, melted butter, fresh milk, pwede rin po kayong gumamit ng EVAF, egg, sugar, baking powder, food coloring, pwede rin po kayo gumamit ng ibang kulay gaya ng pula o kulay ube, dilaw, at meron din po tayo ngayong konting asin. Napakasimple po nito. Kailangan po natin ng kung meron kayong muffin tray, mas maganda, pero ang gamit ko po rito, meron ako sariling container. So mangyayari lang po, mimix natin lahat ng ingredients at ipapakita ko po sa inyo ngayon. Okay po, pagsasama-samahin na natin lahat ng ingredients. Sa flour, lalagay na po natin yung ating baking powder, ating asin, sugar, ating pong food color, sama na natin yung ating itlog, sa mga pong shell, kukunin ko lang. Tapos po, i-mix na natin yung ating gatas. Pero pa konti-konti lang po pag mix ng gatas, titignan natin yung thickness niya. Pag medyo malapot siya, dagdagan natin ng gatas. So haluin na po natin hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Kaya po ng sinabi ko, pagka ganitong hindi siya masyadong malapot, medyo matikas pa siya, magdadagdag tayo ng milk. Ang iba po sinasama ay tubig pag wala silang evaporated milk or fresh milk. Kumimix lang natin siya. Hanggang makombine lahat. Again, magdadagdag tayo ng gatas. Ganyan lang po, haluin lang natin siyang haluin hanggang magkasama-sama lahat ng ating sinamang mixture. So ito po, medyo okay na siya. Make sure po wala kang makikita ang buong texture dito sa ating ginawang paste. So ang mangyayari po, ang sunod nating step, yung ating molde ng puto. Mangyayari lang po, lalagyan natin siya ng melted butter. Tapos kuha tayo ng brush. Purpose po nito para hindi tumikit yung puto sa ating molde. Pero kagaya ng sinabi ko, kung meron kayong muffin tray, mas maganda. Ganyan lang po, ubusin ko lang tong ating paglalagyan ng puto. Tapos isasalin na po natin siya. Tapos set aside ko to. Balik tayo rito. Tapos kuha tayo ng scooper. Lalagyan na po natin siya. Pero hindi siya masyadong puno dahil mag-i-emboss siya, lalaki pa po siya habang niluluto natin sa ating steamer. So ganyan lang po, ubusin natin yung mga natitirang container tapos ilalagay na natin sa ating steamer. So okay po, napuno ko na po lahat ng container ng ating mixture ng puto. Kung gusto niyo gumamit ng muffin tray, nasa sa inyo po. Pero sa akin, mas gusto ko pong gamitin yung aking original na molde. So kumukulo na po yung ating steamer, bamboo steamer, ang gamit ko rito. Alagay lang po natin isa-isa. Pa-fry lang natin siya ng maayos. Which is na magkakasya siya. Pwede natin siya. Yan, eksakto po siya. Ngayon tatakban natin siya
Lulutuin natin ng mga 15 to 20 minutes itong ating puto. Titingnan natin time to time pag nag-gimbos na siya. Takpan po natin ngayon. Okay po, silipin po muna natin. Nailuto ko na siya ng mga 7 minutes. Yan po, medyo nag-imbose na siya. Mangyari lang, kukuha kayo ng toothpick. Check natin kung luto na yung loob. So, stick natin siyang ganon. Kung luto na siya. Kung may sumama pa, hindi pa siya luto. Pag may sumama, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Once na dry na, wala na siya sumama na mixture, ibig sabihin, luto na po siya. So, mga 2 to 3 minutes, okay na po to. Takpan po uli natin. Okay po, tignan na uli natin. So, luto na po yung ating puto. Hahanguin ko lang siya. Ilalagay ko lang siya sa plate. Tapos yung susunod na batch ng ating mixture, sasalang ko po uli. Ganun lang po, kasimple ang ating puto. Okay po, ito na ang ating puto. Naglagay po ako ng molde na may counting design. Napakasarap po nito. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay! Don't forget to subscribe to our channel, howtocooggreatfood.com.